Nasa part 8 na po tayo. Sa mga nagre-review dyan, panoorin nyo po ng buo ang part 1 hanggang part 11 ng video na to. At ilalagay ko din sa description box ang link para madali nyo pong makita. Pinapahintulutang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang kurbada. C. Sa loob ng interseksyon. Ang tamang sagot, letter A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C. Patrasin ang taong tumatawid. Ang tamang sagot, letter B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Hindi ka maaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. C. Magbigay ng sinyas na ikaw ay paparating. Ang tamang sagot, letter A. May umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paglipat ng linya sa sangang daan ay A. Napakaligtas. B. Ligtas. C. Hindi ligtas. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ligtas. Ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagsasakay ng pasahero. B. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagbababa ng pasahero. C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Ang tamang sagot, letter C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Kumplituhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay ginagamit lamang ng saglit. C. Maliban sa pagbigay ng sinyas na nakarating ka na. Ang tamang sagot, letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. Ayon sa Republic Act 10666, ang mga bata ay maaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportableng naabot ng mga paa ang standard foot peg at A. Nakakapit ang bata sa rider set handle. B. Nakakahawak sa balikat ng driver. C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang tamang sagot, letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay. B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot, letter C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. B. Doble ang kurbadong delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Sakay ng manual clutch backbone na motorsiklo, may asong biglang tumawid sa iyong daan. Aling paa ang dapat mong gamitin upang matamo ang maksimum na preno upang hindi masagasaan ang aso? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Pareho. Ang tamang sagot, letter B. Kanan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot, letter B. Huminto ka. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw?
A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangang daan kaya dumiretso ka na lang. B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Ang tamang sagot letter B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri at muling pagsuri sa lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ang pag-renew ng LTO ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot letter C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Kumplituhin ang pahayag. Walang sasakyang dimotor ang dapat magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi ka nais-nais na amoy o usok. A. Tunog. B. Kulay. C. Ingay. Ang tamang sagot letter C. Ingay. Kung sa tingin mo ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbigay ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot letter B. Gamitin ang busina. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung nakumpiska ang isang motorsiklo? A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. B. Isurrender ang motorsiklo sa otoridad. C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Ang tamang sagot letter C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A. Oo. B. Oo kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A. Sa mga taong nag-aaral magmaneho. B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. C. Sa oras ng emergency. Ang tamang sagot letter B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? A. Oo. B. Oo basta't ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Saan mo maaring ireklamo o i-contest ang pagkahuli sa iyo? A. Sa tanggapan ng adjudikasyon. B. Sa kalsada bago umalis ang traffic enforcer. C. Sa alinmang tanggapan ng adjudikasyon. Ang tamang sagot letter A. Sa tanggapan ng adjudikasyon. Ilang oras maaring gamitin ang Temporary Operator's Permit o TOP sa pagmamaneho? A. 48 oras. B. 72 oras. C. 24 na oras. Ang tamang sagot letter B. 27 oras. Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang driver na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak? A. Pagkaalis ng rehistro ng sasakyan. B. Pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. C. Pagsuspende sa lisensya sa loob ng 2 taon. Ang tamang sagot letter B. Pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. Ang top box ay nakadisenyo para sa mga motorsiklo na aprobado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta A. Lahat ng nabanggit. B. Nakakabit ng maayos at ligtas sa motorsiklo. C. Makakakarga ng 2 buong helmet. Ang tamang sagot letter A. Lahat ng nabanggit. Ano ang maaring ibigay na kwalifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Kahit alin sa dalawa. B. Professional driver's license. C.
non-professional driver's license. Ang tamang sagot, letter C, non-professional driver's license. Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. B. District Traffic Enforcement Clearance. C. Anti-carnapping clearance. Ang tamang sagot, letter A, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? A. Oo. Ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko? B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan ng bump disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot, letter C, patrol ng pulisya. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 kilometro kada oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C, hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Alin sa mga ito, kung hindi pinapayagan na mababa, ay maaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng radiator coolant. B. Level ng radiator water. C. Level ng likido ng preno. Ang tamang sagot, letter C, level ng likido ng preno. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot, letter C, babala ng pagtigil. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa mga inuming nakakalasing? A. Kumakain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na ilegal na droga. C. Pakikinig ng malakas na musika. Ang tamang sagot, letter B, mapanganib na ilegal na droga. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay papataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 araw. Ang tamang sagot, letter B, kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Ano ang maaring mangyari kung ipagwalang bahala ng driver ang sinyas trapiko? A. Aksidente o road crash. B. Wala. C. Sasaya ang mga pasahero. Ang tamang sagot, letter A, aksidente o road crash. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? A. Huminto sa tamang hintuan. B. Magpatuloy ng maingat. C. Magmaneho ng may tulin na 40 kilometro kada oras. Ang tamang sagot, letter B, magpatuloy ng maingat. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? A. Sa likuran ng motorsiklo. B. Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo. C. Sa takip ng tangke ng motorsiklo.
Ang tamang sagot, letter A, sa likuran ng motorsiklo. Maaari kang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B. A. Hindi, maliban kung pinapahintulutan ng traffic enforcer. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver. B. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Ang tamang sagot, letter C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uring siguro insurance? A. Komprehensibo. B. Third party. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter B. Third party. Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer or ABA? A. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test. B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. C. Kung pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. Ang tamang sagot, letter B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag-overtake? A. Tumabi sa gilid ng kalsada. B. Bilisan ang takbo. C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ang tamang sagot, letter C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ano ang dapat gawin ng isang driver habang siya ay nagmamaneho sa pampublikong kalsada? A. Pagsagot sa tawag sa pamamagitan ng pag-text para makaiwas sa sakuna sa kalsada. B. Sagutin ang tamang tanong ng mga pasahero ng maligalig. C. Mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? A. Bago umabot sa tulay. B. Bago magpalit ng lane. C. Sa poste na tawiran ng tao. Ang tamang sagot, letter C. Sa poste na tawiran ng tao. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Emission at police clearance. B. Driver's license at NBI clearance. C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ang tamang sagot, letter C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang. B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang. C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C. Bawal ang mga motorsiklo. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba sa sasakyan? A. Isara lahat ng mga pintuan. B. I-switch ang parking brake. C. Bumusina. Ang tamang sagot, letter B. I-switch ang parking brake. Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. B. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. C. Pagbasa, pag-awit sa lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. Ang tamang sagot, letter A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Kailan maaring mag-overtake sa isang kurbada? A. Anumang oras na gusto ng driver na mag-overtake. B. Kung ang nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake. C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal na mag-overtake. Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? A. Para sa mga trucks at buses. B. Sa overtaking lamang.
C. Mga kotse lamang. Ang tamang sagot letter A, para sa mga trucks at buses. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver at backrider. B. Driver lamang. C. Driver at sakay nito. Ang tamang sagot letter A, may-ari, driver at backrider. Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Insurance company. B. Opisyal ng adjudikasyon. C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ang tamang sagot letter C, wala sa agresibo o sa biktima. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit sa 0.5 metro. B. Mahigit sa 1.0 metro. C. Mahigit sa 1.5 metro. Ang tamang sagot letter B, mahigit sa 1.0 metro. Kasama sa preventive maintenance ang pagsusuri ng sasakyan ng mahahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ng LTO ang pag-renew ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot letter C, mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Anong linya ang dapat mong gamitin sa trail lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane. B. Pangalawang lane. C. Pangatlong lane. Ang tamang sagot letter B, pangalawang lane. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na sinyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot letter C, dumaan sa kaliwang linya. Ayon sa Republic Act 4136, alin sa mga sumusunod ang maksimum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km kada oras. B. 100 km kada oras. C. 60 km kada oras. Ang tamang sagot letter A, 80 km kada oras. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. B. Lisensya. C. Lisensya at papel de siguro ng sasakyan. Ang tamang sagot letter A, lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang A. 500 pesos. B. 500 pesos at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw. C. 750 pesos. Ang tamang sagot letter C, 750 pesos. Ang driver ay tinuturing na professional kung A. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan. B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan, pribado o pampasahero. C. Siya ay bihasa sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B, siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan, pribado o pampasahero. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 km per hour. B. 20 km per hour. C. 30 km per hour. Ang tamang sagot letter B, 20 km per hour. Tungkulin ng driver na masiguro na A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. B. Upang suriin sa garahe ang anumang mga item na naiwan ng mga pasahero. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter A, upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay.
Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag, B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan, C. Nakaparada. Ang tamang sagot letter C. Nakaparada. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa two-way na intersection, B. Sa tulay, C. Sa expressway. Ang tamang sagot letter A. Sa two-way na intersection.